Noong Setyembre 7, ipinagdiwang ng Ukraine ang Araw ng Militar na Intelihensya para parangalan ang mga tagumpay ng kanilang Unit ng Depensang Intelihensya. Unit ng Depensang Intelihensya. Naglabas ang Unit ng Depensang Intelihensya ng dokumentaryong 33 taon sa pagbabantay bilang paggunita sa okasyon, na ayon sa kanilang sariling mga salita ay isang kwento tungkol sa mga taong nasa unahan ng pakikibaka para sa kalayaan at kasarinlan ng Estadong Ukrainyano sa loob ng mahigit 3 dekada. Tunay nga, ang Unit ng Depensang Intelihensya ay nasa puso ng patuloy na paglaban ng Ukraine laban sa pananakop ng Russia mula nang unang tumawid ang Russia sa lupain ng Ukraine noong 2014. Malalim ang naging papel nito sa maraming mahahalagang aspeto ng paglaban ng Ukraine at responsable ito sa ilan sa pinakamalalaking tagumpay ng Ukraine sa panahon ng digmaan. Lalong naging mahalaga ang papel nito habang tumatagal ang digmaan. Tulad ng sinabi ni Kirill Badanov, pinuno ng Unit ng Depensang Intelihensya sa kanyang talumpati sa mga tauhan ng Unit ng Depensang Intelihensya sa espesyal na araw. Ngayon, mas naging aktibo at makababago ang ating mga gawain, ngunit hindi para rin nababawasan ang pagiging misteryoso nito. Tingnan natin ng mas malapitan ang Unit ng Depensang Intelihensya, ang pagbabago ng papel nito sa digmaan at kung paano nito ginugulo at hinahadlangan ang militar ng Russia. Upang magsimula, linawin muna natin ang kaunting kalituhan tungkol sa daglat na kinikilala ng makapangyarihang sangay ng militar ng Ukraine na ito. Kung sinusubaybayan mo ang digmaan ng Russia at Ukraine, malamang nakita mo na ang Unit ng Depensang Intelihensya malawak na tinutukoy bilang GUR o HUR, ngunit hindi ganap na tama ang mga daglat na ito. Opisyal, ang ahensya ay tinatawag na Main Directorate of Intelligence ng Ministry of Defense ng Ukraine, na pinaikli gamit ang mga letrang Ukrainian na isinasalin sa Ingles bilang Main Directorate of Intelligence. Sa Ukrainian at Russian, maaaring GOH ang bigkas ng unang letra depende sa salita, kaya naging daglat ang GUR. Bagaman parehong gamit sa Ukrainian media ang dalawang termino, para sa nagsasalitang Ingles, Unit ng Depensang Intelihensya ang tamang daglat. Ang Unit ng Depensang Intelihensya ay itinatag mula sa mga umiiral na yaman ng intelihensya ng mga militar na distrito ng Kiev, Odessa at Carpathia, ng sandatahang lakas ng Soviet at ng kanilang pangunahing direktorato ng intelihensya, ang Glavnoe Razvedivatelnoe Upravlenie. Pagkatapos mabuwag ang Unyong Soviet, lumitaw ang malayang Ukraine. Noong Pebrero 1900, 72 itinayo ang dalawang magkahiwalay na ahensya ng intelihensya, ang Direktorato ng Intelihensya ng Sandatahang Lakas ng Ukraine at ang Strategic Military Intelligence Directorate ng Ministry ng Depensa. Noong Setyembre ng taon ding iyon, napatunayang hindi epektibo ang dalawang ahensyang gumagawa ng parehong gawain, ngunit magkaibang autoridad ang sinusundan. Noong sumunod na taon, pinag-isa ang dalawang ahensya dahil sa atas ng Pangulo. Noong Abril 14, 1974 naging Unit ng Depensang Intelihensya ang pangalan ng bagong ahensya. Noong 2000 at isa ginawang espesyal na autoridad ng gobyerno ang ahensya. Isang taon pa lang mula nang maitatag ang Unit ng Depensang Intelihensya, dama na agad ang presensya nito. Noong 1975, naging mahalaga ang papel ng Unit ng Depensang Intelihensya sa pagpigil sa unang pagtatangka ng Russia na kontrolin ang Crimea sa pamumuno ni Pangulo ng Crimea, Yuri Meshkov, pagkatapos ideklara ang kalayaan ng Ukraine noong 1971. Nagreferendum ang mga etnikong Ruso sa Crimea tungkol sa autonomiya. Sinusuportahan mo ba ang pagbabalik ng Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic bilang bahagi ng Union Soviet Socialist Republic at kasali sa Union Treaty? Mahigit 81% ang lumahok. 74.3% dito ang pumabor. Nagkaroon ng mga kaguluhang diplomatiko at politikal na humantong sa pagkahalal kay Pangulong Meshkov noong 1974. Kinonde na ng pamahalaan ng Ukraine ang hakbang na ito bilang labag sa konstitusyon. At sa huli, malaking bahagi nito ay dahil sa ginawa ng Unit ng Depensang Intelihensya noong 1975. Inalis ng parlamento ng Ukraine ang Republika ng Crimea at ibinalik ito sa soberanya ng Ukraine. Nakipagnegosasyon si Unit ng Depensang Intelihensya Intelligence Officer Mykola Vakolyad, komandante ng Ukrainian peacekeepers sa Bosnia, kay Bosnian Serb leader Ratko Mladic noong paglusob sa Zepa Enclave. Ang kanyang mga aksyon ay nag-ambag sa paglikas at pagsagip ng mahigit 10,000 Bosnian Muslim na kung hindi ay naharap sana sa massacre, tulad ng genocide sa Srebrenica na naganap bago ito. Sumali rin ang mga opisyal ng Unit ng Depensang Intelihensya sa seguridad at kapayapaan sa Iraq
kasama ng International Coalition mula 2002 hanggang 2005. Noong 2003 muling sinalakay ng Rusya ang Crimea at sinimulan ang dam construction sa isla ng Tuzla sa Kerch Strait. Dahil sa mahusay na operasyon ng Unit ng Depensang Intelihensiya, napigilan ang ikalawang aneksasyon ng Rusya sa peninsula. Sabi ng Unit ng Depensang Intelihensya, pinakamahirap na panahon nila ang 2000 at 2014. Nahalal si Pangulong Viktor Yanukovych na makarusya noong 2010. Sabi ng Unit ng Depensang Intelihensya, naglagay siya ng mga ahenteng Ruso bilang pinuno ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na sistematikong nagpahina sa intelihensyang militar ng Ukraine. Pagkatapos ng digmaang sibil sa Donbas, noong 2014 nilagdaan ang kasunduan sa Russia na nagbabawal sa paniniktik sa isa't isa. Bilang resulta, hindi nagkaroon ng sapat na datos ang Unit ng Depensang Intelihensya tungkol sa hukbong Ruso, sa kanilang galaw at konsentrasyon ng mga pwersa malapit sa hangganan. Nang humiwalay ang mga separatistang suportado ng Russia sa Donbas, nagsimula ang putukan. Ayon sa Unit ng Depensang Intelihensya, kailangan ng mga opisyal na mabilis ibalik ang kakayahan ng ahensya at agad kumuha ng mahahalagang intelihensya para mapigilan ang opensiba ng Russia. Sa digmaang sibil mula 2014 hanggang sa pananakop ng Russia noong 2022, mahalaga ang papel ng Unit ng Depensang Intelihensya at ilang beses itong namukod-tangi. Sa ilan sa mga pagkakataong iyon, ilang matataas na opisyal ng Unit ng Depensang Intelihensya ang nagbuwis ng buhay o malubhang na sugatan sa gitna ng labanan. Maaaring sabihin na ang pinakakapansin-pansing ambag ng Unit ng Depensang Intelihensya noong yugto ng digmaan na iyon ay nangyari sa matagalang labanan para sa paliparan ng Donetsk. Simula ng digmaan, pinamunuan ni Coronel Maxim Shapoval ang Unit ng Depensang Intelihensya sa pagkalap ng ebidensya ng agresyon ng Kremlin at datos sa artilyerya ng Russia. Nagsagawa ito ng operasyon sa likuran ng kalaban at namukod-tangi sa labanan para sa estratehikong taas ng Sabor Mihaila. Ang unit ay napunta sa unahan ng labanan para sa paliparan at naging responsable sa paunang pagpapalaya nito. Tinawag silang cyborg dahil sa husay at eksaktong pakikipaglaban. Si Shapoval ay napatay sa aksyon noong 2017 at posthumong ginawaran ng Golden Star Order of Hero of Ukraine para sa kanyang katapangan. Ang isang espesyal na reserba ng Unit ng Depensang Intelihensya ay ipinangalan kay Shapoval. Si Senior Lieutenant Yevhen Zelensky, mataas na opisyal ng Unit ng Depensang Intelihensya, ay nagbuwis ng buhay sa labanan at postumong ginawaran ng bayani ng Ukraine. Bagaman pareho sila ng apelyido ni Volodymyr Zelensky ng Ukraine, hindi malinaw kung magkamag-anak sila. Hunyo 17, 2014 inatasan ang grupo ni Zelensky mula ika-8, espesyal na puwersang rehimento, na palayain ang mga voluntaryo ng IDAR Battalion mula sa mga separatista. Natapos ng mga opisyal ang misyon, pero inambus sila sa pagtakas. Tinakpan ni Zelensky ang umatras na armored personnel carrier na tinamaan ng kalaban at pinrotektahan ang mga kasama niya sa pagsabog gamit ang kanyang katawan. Pagkalipas ng 1 linggo, namatay siya sa Kiev Military Hospital dahil sa mga sugat. 23 taon lang siya. Marami pang kwento ng katalinuhan at kabayanihan ng Unit ng Depensang Intelihensya mula sa panahong ito na maaari naming ibahagi. Sapat nang sabihing nauwi sa ganap na pananakop ng Russia ang digmaang sibil noong 2022. Lumago ang Unit ng Depensang Intelihensya at naging malaking problema para sa mga puwersang militar ng Russia gamit ang sarili nitong paglalarawan. Sa mga panahong ito, mas tama sigurong ilarawan ito bilang isang hanay ng mga labaha sa upuan kaysa isang simpleng tinik lang. Ang digmaan ay nagbago mula sa tradisyonal na labanan patungo sa kombinasyon ng digmaang pag-ubos at hindi pantay na labanan. Lumawak ang papel ng Unit ng Depensang Intelihensya sa militar ng Ukraine. Sinusuri at nagbibigay ng intel ang Unit ng Depensang Intelihensya sa pamunuan ng Ukraine at katuwang ang CIA at Military Intelligence, ANIMIG. Kasama sa malawak nitong mga gawain ang pagkolekta ng impormasyon sa labanan, mga pagsalakay sa likod ng linya ng kalaban, operasyon sa dagat, digmaan gamit ang drone, at mga operasyon sa cybersecurity. Tulad ng sinabi ni Budanov, inilalantad namin ang mga plano ng Kremlin, hinahanap ang kahinaan ng mga mananakop, pinahihina ang kanilang kakayahan, at sinisira ang potensyal nila sa militar at ekonomiya. Sa makabagong mundo ng mataas na teknolohiya, nakagawa kami ng asimetrikong aksyon. Nangangatog ang mga negosyo, barko, at paliparan ng Rusya sa aming pag-atake. Sinisira namin ang militar nilang infrastruktura. Makikita natin mamaya na mas malakas ang mga aksyon ng Unit ng Depensang Intelihensya kaysa sa kanyang salita. Kung ang larawan ay kasing halaga ng 1,000 salita, wala nang mas makapangyarihan magpaliwanag sa Unit ng Depensang Intelihensya, kundi ang sagisag nito. Noong 2016 pinalitan ang sagisag ng Main Directorate of Intelligence ng larawan ng Kwago
na tumutusok ng espada sa Rusya. Ang Kuwago mismo ay malinaw na patutsada sa sagisag ng Spetsnaz, ang Special Forces ng Russian Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie, na siyang direktang kalaban ng unit ng depensang intelihensya. Ang sagisag ng GIU ay paniki, biktima ng Kuwago, na malinaw ang ibig sabihin. Dagdag pa, ang Latin na motto ng unit ng depensang intelihensya na Sapiens Dominabitur Astris ay ibig sabihin ay ang matalino ang maghahari sa mga bituin. Motto ng Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie, tanging mga bituin lang ang nasa ibabaw namin. Ayon sa website ng unit ng depensang intelihensya, ang kanilang motto ay tugon sa Glavnoye Razvedivatelnoye Upravlenie ng libu-libong Ukrainian intelligence officers na di natin makikilala, pero dahil sa kanila, 8 taon nang pinoprotektahan ng Ukraine ang Europa mula sa Russian Bear. Ang bagong emblem ay tinutulan ng mga Russian na mamamahayag at politiko at tinawag pa ng ilan itong provokasyon. Bago ang pananakop ng Russia noong 2022, ang Field Reconnaissance Unit ng Depensang Intelihensya ay isang espesyal na unit sa ilalim ng ika-4 na Special Intelligence Service, ang ika-10 hiwalay na unit na nakabase sa Kiev, ngunit sa pamumuno ni Budanov, na pumalit kay Major General Vasil Berber noong Agosto 5, at mag-aapat na po pa lang sa 2026 ang ahensya ay mabilis na lumago at umunlad. Sa 2025, pinamunuan ng unit ng Depensang Intelihensya ang 9 na reconnaissance battalions, isang sentro ng pagsasanay, at mahigit 20 unit ng Spetsnaz o Special Forces. Kasama rito ang ilang mga alamat na pangalan mula sa digmaan na malamang ay makikilala mo kung sinusubaybayan mo ang digmaan sa channel na ito. Tulad ng Ronin Team's Sniper at Reconnaissance Company, ang Shaman at Nobody Battalions, at ang Kraken Ghosts at Timur Special Purpose Units. Saklaw din ng unit ng Depensang Intelihensya ang Group 13. Ang mga naval drone specialist ay kilala sa sunod-sunod na pag-atake sa mga barko, helicopter, at jet ng Russia na nagdulot ng mahigit 500 milyon na pinsala. Ang mga aktibidad ng unit ay mahusay na binubuod ng tagapagsalita ng unit ng Depensang Intelihensya na si Andriy Yusov. Sa maraming kultura, ang bilang na 13 ay itinuturing na malas. Para sa mga mananakop na Ruso, tiyak na malas nga ito, sabi niya. Pero masasabi na ang pinakakilalang unit ng labanan ng unit ng Depensang Intelihensya ay ang International Legion. Pinagsasama ng espesyal na unit na ito ang mga profesional na sundalo mula sa iba't ibang bansa para labanan ang mga kalaban ng kalayaan. Ang Legion ay binubuo ng mga voluntaryong nirecruit mula sa iba't ibang panig ng mundo. Karamihan ay mga veteranong militar mula sa mahigit 50 bansa na kumikilos ng may malaking autonomiya at kadalasang pinupunduhan ang sarili. Ang unit ay sumali sa mahahalagang labanan sa Ukraine, lalo na sa Kiev, Kharkiv, Mykolaiv, Kherson, Zaporizhia, Severodonetsk at Bakhmut. Ngunit marami pang labanan at lugar na binago at patuloy binabago ng iba't ibang unit ng Depensang Intelihensya. Sa unang araw ng pananakop ng Russia, ipinagtanggol ng unit ng Depensang Intelihensya Warriors, Ukrainian National Guard at iba pa ang Hostomel Airport sa Kiev. Nagpadala ang Russian ng paratrooper para sakupin ang paliparan bilang unang hakbang sa pag-atake sa kabisera dahil sa matinding paglaban. Nabigo ang plano ng Moscow na sakupin ang Kiev sa 3 araw. Noong 2022, ang Special Forces ng unit ng Depensang Intelihensya at ibang ahensya ng militar ng Ukraine gaya ng Security Service of Ukraine ay lumahok sa pagpapalaya ng Isla ng Ahas. Ang paglalagay ng watawat ng Ukraine ng nagwaging puwersa ay naging simbolo ng tagumpay. Noong tag-init 2023, pinalawak ng unit ng Depensang Intelihensya ang mga aktibidad, lalo na nang maging mahalaga ang mga drones sa pagmamanman at pagdomina ng labanan sa harap at likod ng linya ng kalaban. Tiyak na nanatiling pangunahing bahagi ng kanilang mga operasyon ang panlilinlang at mga operasyong pang-impormasyon. Noong Agosto 2023, isinagawa ng unit ng Depensang Intelihensya ang Operasyon Titmouse, kung saan naakit nila ang piloto ng Russian Mi-8 helicopter na tumalikod at magdala ng sensitibong impormasyon ukol sa aviation ng Russia at piyesa ng jet. Ang Elite Group 13, ang sentro ng tagumpay ng Ukraine sa pagpapaalis ng Russian Black Sea Fleet mula Crimea patungong mas ligtas na silangan sa baybayin ng Russia. Mabagsik ang kampanya ng Group 13 gamit ang naval drone. Tinamaan ang barkong Ruso, Ivanovets Corvette, Cesar Kunikov landing ship at Sergei Kotov patrol ship.
dahil sa mas sopistikadong NATO na teknolohiya at sariling gawa. Lalong lumakas ang naval drone ng Group 13. Noong Disyembre 2000 at 24 winasak ng Magura drone ang isang Russian Mi-8 helicopter sa Crimea. Unang beses na naval drone ang sumira ng helicopter. Noong Mayo 2000 at 25, muling gumawa ng kasaysayan ang parehong unit. Pinabagsak nila ang dalawang Russian Su-30 fighter jets sa Black Sea gamit ang drone na may air-to-air missiles. Unang beses na naval drones ang nakapagpabagsak ng fighter aircraft. Ang Group 13 ay isa lang sa mga unit ng depensang intelihensya na malaki ang pinsala sa hukbong Ruso, lalo na kamakailan. Noong unang bahagi ng Agosto, pinigilan ng Timor Special Unit ang pag-usad ng mga Ruso sa rehiyon ng Sumy. Nagsagawa sila ng malalalim na pagsalakay sa likod ng linya ng kalaban na sinuportahan ng artillerya, first-person view, mga drone strike, at labanan ng malapitan. Iniulat ng unit ng depensang intelihensya na higit 8 kumpanyang Ruso ang nawala. Ilang linggo pagkatapos, noong Agosto 28, tinarget ng Ghost Special Unit ang Bayan M corvette na may caliber missiles sa dagat ng Azov. Pinatay nila ang radar at sinira ang barko, kaya tumigil ito sa pagpapatrolya. Makalipas ang ilang araw, binago ulit ng unit ng depensang intelihensya ang kasaysayan. Nagpalipad sila ng first-person view drone mula sa mahigit 200 at 70 milya ang layo. Tinamaan nila ang isa pang Bayan M at nagtala ng world record bilang unang ganitong atake sa barkong pandigma. Sa nakalipas na ilang linggo, nagbigay ng particular na pansin ang mga koponan ng unit ng depensang intelihensya sa mga radar at air defense installations sa Crimea. Ang unang pagsalakay na pinangunahan ng espesyal na unit ni Ghost ay nagwasak ng ilang mahahalagang kagamitan, kabilang ang isang S-400 radar at isang GLONASS space tracking dome. Ilang araw matapos nito, sinundan ng unit ng depensang intelihensya sa pamamagitan ng pagsira sa mga sistemang kabilang ang Nebo-M at Podlik K-1 na lumikha ng pansamantalang bulag na mga koridor sa depensa ng himpapawid ng Russia. Noong Setyembre 5, naglabas ang unit ng depensang intelihensya ng multi-angle video ng pagsalakay sa Black Sea noong Agosto. Sinira ng drone ang BL-600 at 80 assault boat ng Russia, isang Harpoon B radar, at isang Groza electronic warfare unit. Ipinakita ng operasyon ang galing ng unit ng depensang intelihensya sa pagsanib ng intelihensya, teknolohiya, at sorpresa sa isang gabi ng pag-atake. Mukhang hindi rin sigurado ang mga Ruso kung paano nagagawa ng unit ng depensang intelihensya ang mga atake sa Crimea. May mga pag-atake na gamit ang drone na hindi dapat abot sa Crimea mula Ukraine. May haka-haka sa Russia na gumagamit ang unit ng depensang intelihensya ng bagong drone na may mas malawak na abot at stealth, o kaya'y naval drone. Mothership. Ang mga ganitong mothership ay maaaring gamitin para dalhin ang mga attack unmanned aerial vehicle malapit sa baybayin ng Crimea sa pamamagitan ng dagat bago ito ilunsad ng remote papasok ng Crimea, habang ito ay kontrolado mula sa mainland Ukraine. Dahil sa malapit na pakikipagtulungan ng unit ng depensang intelihensya sa mga dayuhang katuwang, umaabot na ang aktibidad nito lampas sa Ukraine. Ang aktibidad na ito ay kilala na bago pa ang pagsalakay ng Russia at nangyari pa sa Afghanistan. Noong magulo ang paglikas ng mga kanluranin matapos sakupin ng Taliban ang bansa, ipinadala ang unit ng depensang intelihensya para ilikas ang mga Ukraino roon. Noong Agosto 22, kinailangan literal na hilahin ng mga opisyal ng unit ng depensang intelihensya sa leeg ang mga Ukraino at iba pang mamamayan upang mailabas sila mula sa karamihan. Sumakay sa Ilyushin, 76 MD na eroplano para sa paglikas at 83 katao ang nailigtas. Nang mabigo ang Canada at United States Department of State na ilikas ang mga manggagawang Afghan ng Canada, humingi ng tulong ang Canada sa Ukraine. Ang ikalawang operasyon ng unit ng depensang intelihensya sa pagliligtas ng mga tagasalin ay isinagawa noong Agosto 27, isang araw matapos umalis ang huling eroplano ng Canada mula Afghanistan. Makalipas ang ilang oras, isang teroristang atake malapit sa Kabul Airport ang pumatay ng 100 at 70 Afghans at 13 sundalong Amerikano. Dahil sa operasyong ito, 29
na taong tiyak na papatayin ng bagong pamahalaan ng Afghanistan ang nailigtas. Noong Pebrero 2024 naglabas ang Unit ng Depensang Intelihensya ng video na nagpapakita ng mga opisyal ng Timor Group na iniinteroga ang mga bilanggo mula Wagner Mercenary Group ng Russia sa Sudan. Ito ay matapos lumabas ang video ng drone ng Ukraine na pumapatay sa mga Russian mercenary at lokal na terorista sa Sudan. Tahimik ang Unit ng Depensang Intelihensya sa kanilang mga operasyon sa ibang bansa. Kahit tugma ito sa pangakong wasakin ni Budanov noong Mayo 2023 ang mga kriminal ng digmaan ng Russia kahit saan sa mundo. Nasangkot din ang Unit ng Depensang Intelihensya sa ilang kontrobersyal na pangyayari sa ibang bansa. Noong Agosto 2024 nagpetisyon ang Burkina Faso, Mali at Niger sa United Nations Security Council na kondenahin ang umano'y suporta ng Ukraine sa international na terorismo, lalo na sa Sahel, Africa. Sinundan ito ng ulat mula sa mga opisyal ng Ukraine na nagsabing may kinalaman ang Kiev sa pag-atake ng mga rebeldeng Tuareg na nagresulta sa pagkamatay ng maraming sundalong Malian. Naganap ang mga pag-atake noong nakaraang buwan sa Tinzarbauten sa Hilagang Silangan. Sinabi ni Andriy Yusov, tagapagsalita ng mga serbisyo ng intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, na natanggap ng mga rebelde ang kinakailangang impormasyon na kailangan nila upang maisagawa ang mga pag-atake. Matapos iulat ng mga kaalyado ng Mali ng Wagner Group ang mga nasawi, pinutol ng Mali at Niger ang ugnayang diplomatiko sa Ukraine. Mas maaga ngayong taon, matapos ang maikling digmaan ng Iran at Israel, iniulat ng Tasnim News Agency na 3 opisyal ng intelihensya ng Unit ng Depensang Intelihensya ang naaresto. Ayon sa ulat, nagpaplano umano sila ng pag-atake sa Shahid Aviation Industry Manufacturing Plant malapit sa Isfahan, Iran, na nagdidisenyo at gumagawa ng iba't ibang uri ng drone, kabilang ang kilalang Shahid 136 at ang bersyong Ruso nito, ang Garan 2. Ayon sa Tasnim, hinatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng pagbibigti ng Iranian Supreme Court ang 3 lalaki. Bagamat planong isagawa ang bitay sa 2 linggo, wala pang naiaanunsyong petsa hanggang ngayon. Dahil sa pinsala at gastos ng mga drone sa Ukraine, maiintindihan ito. Gagamitin ng Unit ng Depensang Intelihensya ang 12 araw na digmaan para magdulot ng matinding pinsala sa kanilang paggawa. Kahit ganoon, lumalampas pa rin sa internasyonal na batas militar ang mga operasyong militar na ito sa ibang bansa, tulad sa Niger at Mali. Maaari itong magdulot ng negatibong epekto sa diplomasya at politika. Mas nakakalito rin sa etika at internasyonal na batas ang Unit ng Depensang Intelihensya na nadawit sa asasinasyon ng ilang matataas na opisyal militar ng Rusya sa loob ng bansa. Halimbawa si Teniente General Igor Kirillov, dating pinuno ng puwersang nuklear, biolohikal at chemical ng Rusya, na napatay dahil sa pampasabog sa electric scooter sa Moscow noong Disyembre 2024. Pinaniniwala ang isinagawa ng Security Service of Ukraine ang operasyong ito, kasama sina unang ranggo Kapitan Valery Trankovsky at missile espesyalista Mikhail Shatsky. Sa Unit ng Depensang Intelihensya na mahalaga sa pagpaplano, maaaring maramdaman mong nakuha ng mga opisyal militar ang nararapat sa kanila, tulad ng nararamdaman ng iba. Naniniwala ang iba na ang ganitong operasyon ay nagdudulot ng mas maruming ganting salakay at madugong digmaan na delikado para sa mga sibilyan. Ngunit ang digmaan ay palaging isang maruming gawain, at napatunayan ng Unit ng Depensang Intelihensya na sila ay napakahusay dito. Ang Ukraine, sa isang banda, ay hindi masyadong mag-aalala tungkol sa kanilang mga pamamaraan kung hahantong naman ito sa tagumpay. Siguraduhing i-click ang subscribe button para manatiling updated sa mga pinakabagong balita at malalimang ulat tungkol sa digmaan sa Ukraine. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.